buhay ay isang malaking TV show. Dadaan ka sa mga audition ng pagsubok. Pero kapag sinuwerte ka, mapapasa kamay mo ang jackpot prize ng buhay. Tulad ni Jessie na nakipagsapalaran sa isang sikat na game show sa Amerika. The Price is Right. Akalain nyo bang sa ilang beses niyang reject sa kalikaliwang TV show, ay sa show na ito, papalan niya mahahanap ang swerte? Ano ang sikreto ng dating diehard TV show fan lang? Ngayon ay bida na sa sarili niyang kwento dahil siya lang naman ang Pinoy jackpot winner sa Amerika. Kim Chu! Kim Chu, Hi, Kim! Janine! Janine Berdin, Yeng Constantino. Ilan lang sila sa mga taong nabago ang buhay dahil sa mga TV show. At tulad nila, hindi na iba ang kwento ng laro sa buhay ni Jessie Moran na sa isang iglap ay nagbago din ang roleta ng kanyang buhay dahil nasungkit niya ang jackpot prize sa American TV show na The Price is Right, kung saan huhulaan mo ang presyo ng mga item at bawat tamang hula ay may katapat na premyo. Pero tulad ng panghuhula ni Jessie sa game show, isang malaking palaisipan para sa kanya kung papaano siya makakaahon sa mapait niyang sitwasyon. Ako nga po pala si Jessie. Hilig daw talaga ni Jessie ang mag-audition sa mga TV show. Kali-kaliwang audition ang pinapasukan niya. Ito kasi ang naisip niyang paraan para kumita ng instant pera. At syempre, makapag-perform na talagang likas na sa kanya. Kung ano ang iyong inutang ay saring kabayaran. For me, pag na-achieve ko mag-perform, parang ibig nabibigay sa akin ng happiness. So, nag-audition ako sa mga ganon kasi feeling ko lang, may talent ako to inspire people. Yun nga lang, kahit anong audition niya, talaga yatang may alat siyang dala. Iyo, hindi ko gustong acting mo. Para kang toon. So, tatawagan na lang kita, namin, kapag may bagong labas. Dahil naku si Jessie, laging rejected sa mga audition. Makapasok man siya, hindi naman siya nakakaabot sa mga grand finals. Hindi naman inim na manalo, but sabi ko, kahit makapag-perform lang ako sa stage, okay na ako doon. And then, ito, si Pina Big Brother, naka 10 times na ata ako, or 11 times, or 12 times. Parati akong, yung last 3 na auditions ko, parati na lang pinitsuran na ako, yung 8 na lang kami natira doon sa Albay, tapos akala ko, tatawagan ako for callback, din wala. Ang tiyaga niyang ito sa pagpila sa mga walang kasiguraduhang audition ay nagmula sa kanyang childhood experience. Dito sa maliit na barangay na ito sa Masbate, lumaki si Jessie. Sa lugar ding ito, unang namulat sa tunay na buhay si Jessie dahil maaga siyang naulila at ang amang naiwan sa kanila na siya sanang dapat ay katuwang niya sa pagtataguyod ng kanilang pamilya at buhay ay lulong na lulong sa kung ano-anong bisyo. Tay? Tay, umiinom ka na naman? Tay, tama lang ang pag-inom. Wala na si nanay. Akala ko ba alagaan mo kami, Tay? Ingay mo, hindi ka maintindihan siya sa ingay mo. Nalilito ako sa inyo. Tay! Ilan mo na ako. Ang ingay-ingay mo. Lumabas ka, lumabas ka. Tatamaan ka sa akin, lumabas ka! Simula nung namatay ang mama namin is talagang naghihirap kami dahil wala kaming pambili ng tubig. Ulan. Iniinit lang namin. Iniinit lang po namin yung ulan. Yun yung tubig namin. Tapos, yun, pupunta kami ng school, wala kaming baon. Hindi kami nakapag-breakfast niyan. Pagdating pa namin dito, wala kami kakainin. At kahit siya ang bunso sa kanilang magkakapatid, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang magbanat ng buto para mapaaral niya ang kanyang sarili. Walang-wala talaga. To the point na kumakain kami ng asin, suka, mga tuyo, kasi yung papa ko before, dati, syempre, what do you expect? Papa ko kasi medyo outgoing talaga ng kapanahunan. Siguro because of stress out din, nung namatay yung mama ko, ayaw niya magstay sa bahay kasi syempre nade-depress siya and all. So he always, parati siyang nasa labas.
Tapos, ayun, totally a little bit feeling namin medyo hindi kami a little bit naalagaan before. Pinaaral ni Jessie ang kanyang sarili hanggang sa siya ay mag-college. Estudyante sa umaga, call center agent sa gabi. At nang makagraduate, nagtrabaho rin siya bilang area coordinator ng DSWD sa kanilang lugar sa Masbate. At magpahanggang ngayon, kitang-kita sa mga medalya ni Jessie ang sipag at determinasyon niya hindi lang sa kanyang pag-aaral, kundi pati na rin sa kanyang buhay. Kasi nung bata ako, ang dami kong pangarap sa buhay. Ako lang yung hindi napaaral sa magkakapatid kasi ako yung bunso. And then yung mga kapatid ko, they went to huge universities sa Philippines, and especially in Bicol. And then ako zero. Glupaco, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. All 3 actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. Glupaco Soap. Sa roleta ng kanyang buhay, isang pag-ibig ang naging consolation prize pa niya. Nakilala niya ang lalaking nagpatibok ng kanyang pusong natutulog. At kapag ang ikot ng bola nga naman ay nasayo, niyaya siya nitong magpakasal at manirahan sa Amerika. Living the American dream na yata ang magiging kapalaran ni Jessie. Hanggang sa... Yes. Sa hiwalayan din nauwi ang kwento ni Jessie at ng kanyang American husband. Nung mga oras na ito, back to zero sa laro ng buhay si Jessie. Sa hiwalayan nila, tila humiwalay din ang swerte sa kanya. We felt like hindi kami talaga nagkakasundo even sa mga small things like food, mga petty things lang. So we tried to work on it, pero hindi talaga. Ang pinaka-saddest moments was when we broke up. Because I used to live in Washington, kasi doon siya nakatira. And then nung nag-separate kami, yun ang pinakamasakit because I really don't know kung saan ako pupunta. Bumalik siya sa pag-iisa, walang matirhan sa banyagang bansa, walang ipon, at ang masakit pa kung kani-kanino lang siya nakikitulog. Pero ika nga nila, hindi naman habang buhay ay nasa ilalim ka ng roleta. Kaya, laking gulat ni Jessie nang makapasok siya sa American TV show na The Price is Right. Baon ang pangarap at pag-asa. Pinili lang niyang mag-enjoy na lang sa laro nung araw na yun. Tinawag ang pangalan ko on the 3rd spot. Akala ko talaga rehearsal. So, baliw-baliwan, ganoon. Baliw-baliwan ako dun sa... Nung pagtawag sa... Kasi akala ko talaga rehearsal. Sabi niya, come on down, Jessie Moran. Tapos lukso-lukso kunwari. Ako kasi dapat energy, di ba? Kasi kailangan masustain mo yung ganung energy. Habang naglalaro, walang ibang nasa isip si Jessie kung hindi enjoy the moment. At tila naman, nakaayon ng tadhana kay Jessie. At ayun na, sa wakas, matapos ang isang katutak na pilahan sa mga audition, naka-jackpot si Jessie sa The Price is Right. At may uuwi lang naman niya ang tumataginting na 2 brand new na sasakyan worth 2.7 million pesos. At hindi lang yan, mapapasakamay din niya ang vacation trip package at iba't ibang appliances. O diba, tumodo nga sa kabonggahan ng premyo ni Jessie. Sa pagkapanalong ito ni Jessie, pamilya pa rin ang number 1 syempre para sa kanya. At maayos na rin ang relasyon nila ng kanyang tatay na ngayon ay proud na proud sa kanyang bunso. Ito po yung masasabi ko sa inyo. Dahil sa akin napakagaling mo. Siya kang angel sa mga kapatid mo. Dahil sa pangarap niya, naabot ka niya. Napakasuti ko sa kanya. Bilang anak at bilang ama niya ako. Talaga napakasaya ko. Ano nga ba ang plano ni Jessie sa mga napanalunan?
from the moment po kasi na nanalo ako, sabi ko, hindi ko naman kailangan ng maraming kotse. Una-una, hindi pa ako marunong mag-drive. Ibebenta ko po yung kotse na yon para magkaroon po ako ng cash na dadaling ko dito. May magamit din ako a little bit, tapos sa Pinas kasi may mga further ako na magkaroon ng humble business. Sa sugal ng buhay natin, kung alatin ka man, huwag kang panghihinaan ng loob dahil tulad ni Jessie, sa 1,000 rejection, isang pinto lang ang magbukas sa'yo, siguradong dadagsa ang biyaya dahil ang mundo ay isang malaking sugal. Laro at roleta. Lumaban ka lang. Ipaglaban mo ang alam mong para sa'yo dahil hindi ang kamalasan ang aagaw ng pag-asenso mo sa buhay. Ikaw ang magsasabi kung ikaw ay mananatiling bagsak o aangat. Every day is always a battle day. We should never stop dreaming. Huwag mapagod to do good things to other people despite na sobrang hirap ang pinagdadaanan natin because we were born na to fight for it. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita kung nandyan ba talaga sa loob lahat ng 3 products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating Pampakit.